Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating topic for today ay tungkol sa long life talong. Long life talong. Ang badi naman ng title ko. Health benefits of eating eggplant. Yan po ang topic natin. Alam niyo po ba na ang talong ay sinasabi ng iba, wala masyadong sustansya yan, mayaman lang yan sa fiber, maganda lang yan pampa-apps. Hindi po totoo yun. Actually, ang talong, ang dami pong mga sustansya. Ito pong tinatawag na eggplant nutrition. May vitamins, may minerals, at ang calorie niya mababa, nasa 35 lang, no? Ang mga vitamins niya, well, yung pangkaraniwan na vitamin B nandyan. May vitamin K, meron siyang mga minerals tulad ng copper, magnesium, potassium, manganese, at iba pa. Tulad ng lahat ng prutas at gulay, meron din tong sapat na water content. May protina, carbohydrates, fat, at ang bida sa lahat, yung dietary fiber. Yan yung isa sa malaking nagtutulong sa atin pagdating sa pagdumi at sa iba pang bagay na aking tatalakayin. So ano po ba ang eggplant? Cholesterol-free, low fats, low sodium, high fiber. So maganda pala to sa mga nagre-reduce. Kung kaya mo nga lang kumain ng isa-dalawang talong lang, maski na mag-ulam ka ng konting ano pwede, isda? Ihalo mo lang dito, pwede na yun. So mababa sa calories yan. Walang kataba-taba yan, no? At may protina rin yan at carbohydrates. So, ang talong ay mayaman sa maraming nutrients. Ang eggplants provides a good amount of fiber, vitamins, and minerals in few calories. So, kaya magandang gamitin ng mga taong gusto mag-reduce, di ba? Ang talong ay high in antioxidants din po yan. Ano yung antioxidants? Ayan ang tinatalakay natin na anti-oxidation process. Kinokontra niya yung oxidation process. Yung antioxidant, malaking nagagawa niya laban sa cancer. Kaya ang eggplants ay mayaman sa tinatawag na anthocyanins. Ito yung a pigment with antioxidant properties na nagbibigay ng proteksyon laban sa cellular damage. At hindi lang yon, may protection din sa cancer. It may reduce the risk of heart diseases. Ano yung mga pag-aaral na lumabas na tungkol dito? May isang pag-aaral na ginawa sa mga kuneho, rabbits, na rabbits na matataas ang cholesterol, na binigyan lang ng 10 ml ng katas ng eggplant juice sa loob ng 2 weeks. Okay? Equivalent to 0.3 ounces. At the end of the study, bumaba po ang bad cholesterol at ang triglycerides na yung dalawang yan ay tinatawag na blood markers. Na pag mataas kasi yung dalawa na yan, mataas ang tsansa nyo magkaroon ng heart diseases o sakit sa puso. So, yan yung ginawa sa isang pag-aaral. May isa pang pag-aaral naman sa isang animal na pinakain nila ng hilaw o kaya grilled. Sosyal, no? Inihaw pa yung talong. At pinakain sa loob ng 30 days. Both types na pagkain, pahilaw man o kaya yung inihaw, ay nakatulong na ma-improve ang heart function at na-reduce yung heart attack severity o lala ng atake sa puso. Yan ay base sa mga animal study. Kaya sa animal studies have found that ang eggplant o talong ay nakaka-improve ng ating heart function, nare-reduce nito ang blood cholesterol, yung bad, at triglyceride. More human research is needed. But sa ngayon, ang dami na mga nababasa ko na nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol ang pagkain ng talong. Number 4, tumutulong to ma-promote ang pag-control ng inyong blood sugar. So, attention all diabetics. Kung kayo po'y nanonood ngayon, bakit hindi nyo try? 2 beses o 3 beses sa isang linggo ay kumain ng talong. Anong klaseng talong? Talong na inihaw, talong na nilaga, pero wag na masyadong talong na prinito. Pero pwede rin naman siguro kung kakain naman kayo ng limited lang. Okay. Eggplants are high in fiber. Yan ang pakinabang ngayon natin sa fiber. Tumutulong makontrol ang inyong blood sugar, blood cholesterol, pati yung pagdumi nyo. At bukod sa fiber, may polyphenols
ang eggplant na tumutulong ma-reduce ang inyong blood sugar. Question, inom na kayo ng inom ng gamot pero mali naman yung kinakain nyo. Wala rin, di ba? Kayo mga diabetic, sama nyo na po 2 hanggang 3 beses na 1 o 2 pirasong talong. Inihaw or nilaga. Nilaga, tinanggal ang balat, okay? Yung iba, prito, well, siguro konti, pwede naman, walang problema. At yung sinabi ko kanina, tumutulong din sa weight reduction. So yung mga gusto magpapayat, talong lang pala ang solusyon. Mga misis, baka gusto nyo magpumayat, huwag niyong kalimutan bumili ng talong sa palengke. Eggplant is high in fiber. Yan ang binanggit ko kanina na mababa sa calories, kaya kakain ka nito, mabubusog ka, hindi ka naman magigain ng weight. Di ba? So, it can also be used in place for higher calorie ingredients. Di ba? Higher caloric ingredients. So, number 6, yung nabanggit ko kanina, panlaban sa cancer. So, anong meron ba doon sa talong at bakit nakakatulong to panlaban sa cancer? Eggplants contain several substances that show potential in fighting cancer cells. Eggplants contain. Na-identify na po ano bang meron sa talong na naglalaban sa cancer. Meron siyang tinatawag na solasodine, rhamnosil, glycoside. Kita mo mga pangalan nakakabuisit, no? Yan yung mga napatunayan na tumutulong lumaban sa cancer. Eating more fruits and vegetables may also protect against some types of cancer. Kaya nga, prutas at gulay, palagi sinasabi, safe yan kainin para sa mga taong may cancer. Then number 7, syempre, ang bilis lutuin o mabilis ihanda. Pwede niyong ihanda to maski na ulam niyo, di ba? Anong pagkain na nilalagyan ng talong? Pinakbet? Kaso may binagong naman yata yun. Mukhang mali yata yun. Ano? Kare-kare. Oo, kare-kare daw. Pero kung kare-kare naman, meron naman yan mga mani, may karni ng baboy, seafood kare-kare, pwede rin, no? Naalala ko na naman bakit daw yung nagluluto ng kare-kare. Palagi matigas daw yung baka. Hindi raw lumalambot. May sumagot. Kasi hinahaluan ng mani. Ayaw ko kung totoo yun, no? So, ang eggplant, versatile yan. Ibig sabihin, maski saan, pwede nyong ihalo yan, no? At madaling incorporate. Pwedeng bake, roasted, grilled, saute. Ang daming pwedeng gawin, no? Bahala na kayo kung anong klaseng luto gusto nyong gawin. So, it's high in fiber, low calorie, and rich in nutrients and comes with many potential health benefits. Ako, paborito ko ito. Inihaw. Pwede rin naman ako ng nilaga. Pero, inaamin ko, para masarap kainin yung nilaga pag merong nilaga o inihaw pag may konting bagoong, no? Basta konti lang ingat lang kayo okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Huwag nyo kalimutan, iHeart GSK dyan sa ibaba at mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. I-click nyo na rin yung notification bell kasi para maging updated kayo pag meron ako mga bagong upload na video. At huwag nyo kalimutan, invite yung mga friends nyo na magsama-sama tayo dito sa aking channel para matuto tayong lahat pagdating sa kalusugan. Okay? Thank you very much for watching. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!